news.com/tv. Good morning kay Tita Yet. Good morning! Good morning! At after the program, mga kasama, pwede kayong makapanood pa rin sa amin kahit yung mga previous episodes po ng GMM. Type lamang sa YouTube ang Good Morning Metro Manila. Thank you! Oras naman natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 8:34 na ho ng magandang morning. RMN. That time check was brought to you by Smart Eraser. Suabe sa presyo, suabe sa shave. It's a smart choice. Ang pusong Pilipino ay pusong panalo. Kasama nyo ang PCSO sa tagumpay ng Pilipino. Pusong Pilipino, pusong panalo. Tangkilikin natin ang Lotto, Sweepstakes at Small Town Lottery ng PCSO para buong bayan panalo. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Kasama daw po natin sa pagkatong ito ang practical coaching with Kristan. Contentment is gratitude. Ang paksang para sa ating lahat. Good morning. Practical Living with Coach Chris Tan. Magandang umaga, Coach Kristan. Magandang umaga, kasamang Buddy, kasamang Joy. Morning! Ang ating topic ngayong Sunday morning, Contentment is gratitude. napakaganda. Ilang linggo na tayo na ang mga topic paksaan natin dito sa Practical Living with Coach Kristan. Ibang klase. Ayan. At dami akong natututunan dami. na. Nako, mas natutuwa naman ako na naririnig kong kahit pa paano nakakatulong po sa At inyo. saka yung mga nagtitext din sa atin, kahit weekdays, tatanong sila kung ilang taon na si Coach Chris. Andang, Di ba? oo. Ako nga, nung una, nung boses pa Narinig lang mo. niya. Naku, parang napakasarap naman siguro. Kontento na daw ba siya kausap. sa buhay niya? Eksakto, dahil yun ang topic na. Oo. Coach Chris. Ngayon, paano nga ba makontento sa buhay, mga kasamang Buddy and Joy? Unang-una, bilangin natin ang biyayang meron tayo. Kasi, kahit nasabihin natin, nako, medyo salat kami sa pera ngayon. Nako, medyo kailangan ko nang ilipat sa public school si Junior dahil hindi ko na kaya. Oo, malungkot, Paano mo sasabihin na, paano ka makokontento? Hirap na hirap ka nga sa buhay mo. Pero ang isipin mo, magkakasama kaming pamilya, lahat kami ay maganda ang pangangatawan, malusog kami. Oo. So, kahit na may masamang nangyayari sa buhay natin, isipin pa rin natin kung ano yung meron tayo. Kasi iyon ang magbibigay sa atin ng kaligayahan and contentment. Ibig sabihin, mas marami pa rin yung blessings kesa yung nararanasan problema. Yes, exactly. Kuha kagad ni kasamang Joy. Ngayon, next Iba is... talaga pag inspired, Coach Oo Chris. nga, mukhang kada linggo lalong blooming ng blooming tong Okay. si Joy eh. Sigurado yan. Okay. Next week nga, ang gusto kong maging topic, si Joy na magfa-facilitate how to be beautiful and blooming. Yan! Maraming gusto niyan. Oo. Sige. Ngayon, mabalik tayo. How to be thankful. Oo. Paano, dapat din kasi, wag tayong mag-focus dun kung ano wala tayo. 'Di ba? Kasama na dyan, yung tigilan mo na yung pagiging kumpara or to Tama. put it bluntly, wag ka maging inggitera. Yes. Na porke, let's say, si kumare, naku, may bagong iPhone 5. Ganda na sasakyan May niya. Samsung ganito, Oo. bla bla bla. Wag na natin masyadong isipin na kung ano yung meron siya, bakit wala ako? Ano Kasi ba dapat ang Ang mindset mo na lang is matuwa ka, uy, Dahil meron medyo siya umaasenso na si kumare, si Oo. kumpare. Sana ako din. Yan. And pagsisikapan kong makamit ko rin kung ano yung nakakamit nila. So, mas magandang energy yan. Oo, constructive, di ba? Oo. You recognize it as a blessing for your neighbor, at the same time, you do something for yourself Alright. na ma-achieve mo rin yun. Pang-apat, Mm. always see the good in everything. Kanina medyo na-discuss na natin to. Kahit na merong masamang nangyayari sa'yo. Mm. Let's say, ako na lang, for instance, there was a time na nawalan ako ng trabaho. And ang iniisip ko, bakit naman nagkaganon? I gave my best. Yes. Pero, naisip ko, yung pagkawala ng trabahong yun pala ang nag-lead sa akin para magkaroon ng mas magandang trabaho. So, kumbaga, dyan pumapasok yung
very popular na tinatawag nating blessing in disguise. Ay. Kala mo, dilubyo. Oo. Yung pala, benepisyo. Yes. Kala mo wala ng pag-asa. Pero hindi ka agad-agad na may papakita sa iyo yun. Tama Oo, ba? exactly. Parang pag hindi mo talaga siya na-appreciate, talaga, wala na ito. Oo. Malas na ako. Pero hindi ho, ganun. Oo. Coach Chris. Dapat isiniisip natin palagi na kung merong masamang nangyayari sa atin, Oo. mahal tayo ng Diyos eh. Ang Diyos ay mabait na Diyos. Amen. So, definitely, merong mas magandang nakalaan para sa atin. Or meron tayong kailangan matutunan dun sa masamang nangyaring yun sa atin. At lahat na nangyayari sa buhay natin, may dahilan naman. Tama. May magandang dahilan. Hindi, patas si Lord, di ba? Yes. So in that Exactly. case, huwag kang mag-give up. Parang ganun. Wag. Oo, Oo. Diyan pumapasok ang positivity, positive vibes. Yes. Ngayon, dahil napag-uusapan natin yung mga pagsubok sa buhay, na minsan naiisip natin, parang minalas ata tayo. Paano tayo magiging grateful kung minamalas tayo? Oo Nga nga. naman, Oo, parang pag oo. sinasabi Parang mo, hirap nun. parang Joy. lagi na lang ako palpak. Oo. Tama, lagi na lang ako napapagalitan sa opisina or palaging palpak ang mga negosyong pinapasok ko. Ito na ang ating dapat maging mentality. Para makita natin na mga kasawian sa buhay ay po pwede pa rin maging positibo at dapat pa rin nating ipagpasalamat. Unang-una, dapat ang mindset natin, yung it could have been worse mindset. Let's say Paano lang, yan, ha? Coach Chris? Na-diagnose ka na meron kang dengue. Let's say, ha? Usong-uso ngayon, tag-ulan eh. Ngayon, syempre, ang naiisip mo, naku, bawal ako magkasakit dahil paano na, hindi ako makakapasok. Kung hindi ako nakapasok, hindi ako makakasahod, paano na yung mga anak ko? Ayun. Diba? Dami. Oh, chain reaction yan eh. Pero dapat, ang mindset mo, okay, nandito na to eh. May dengue na ako, wala naman ako magagawa eh. Pero isipin mo na lang, buti na nga lang, ito lang ang nangyari sa akin. Paano kung na-aksidente ako, na mabaldado ako? Lalo na, at least ito, magagamot pa ako, pwede pa ako makabalik sa trabaho. Diba? Buti hindi cancer. Oo, yes, yung ganon. Kasi, kailangan, para maging grateful ka sa buhay mo, kahit na may mga pagsubok kang pinagdadaanan, isipin mo na lang na marami pang mas nakakaawa ang sitwasyon. So, Ayun. 'di ba? Kasi kung magpapalamon ka, magpapakain ka sa kasawian o problemang nagdadaan sa buhay mo, ikaw din ang talo eh. Kailangan labanan mo 'yan, magpakatatag, you know? Pangalawa, ito talagang makaka-relate ako dito. Every time, when God closes a door, He opens kasamang Joy. A window eh. A window. Kadalasan, window sinasabi. Pero dahil personal story ko same mismo. hindi window, maliit lang ang window eh. Oo nga. Hindi rin door ang bubuksan ni Papa Jesus. Oo. Ang bubuksan ni Papa Jesus para sa akin, gate. Ayun. Mas maraming blessings. Mas Ako malaki. po, personal testimony ko to. Whether let's say maaksidente ako, merong mas magandang mangyayari sa akin. Nawala man yung isang bagay na yun sa akin, May papalit. mas maganda ang kapalit. Ayun. Mawala man tong kabuhayan kong to. Oo, di ba? Tama ka, kasamang Joy. Positive, di ba? So, mawala man tong segment mo ito, Coach Chris. wag naman kasamang Ang bagay. papalit dito, sarili mo ng programa. Ayun. Sana. Parang nakikinikita ko na rin Oo. yan. Gate talaga. Talagang gate. Gate. Oo. But hindi po ito yung gates of hell. Oo. Gates of heaven naman yan. Wag naman po. Oo, wag Hindi naman po. Kinakailangan hanapin ay gates to heaven. Yes, tama. Alright. Or goodness, kindness, mga kasama. And lastly, be thankful because this will make you a better person. So, Okay. let's say nga, may pagsubok tayong dinadaanan. Let's say, nakagalit natin ang ating best friend. At pagpalagay na Nag-away natin, kayo sa Facebook. Nag-away kayo. Sige. And syempre, dahil malaking parte siya ng buhay mo, hirap ka, pilay ka. Dahil parang nawalan ka ng kamag-anak May dahil kulang, nagkagalit kayo eh. Siguro, itong panahon na to, you can also take it as an opportunity na, ay, may tinuturo ang Diyos sa akin. Siguro, ang tinuturo niya sa akin, wag ako masyadong magtiwala ng buong buo. Kasi nga, hindi na din naman natin alam kung paano tayo itatratuhin ng ating mga kaibigan talaga. Pero let's say naman, vice versa, pwede mo rin namang ma-realize, hindi ako ang may pagkakamali. Siguro, ang tinuturo sa akin dito, dapat maging mapagkumbaba ako at maging more understanding ako dun sa mga pangangailangan ng taong nakapaligid sa akin. Sakto dahil may tanong tayo galing kay Boy. Sabi niya, yung kuya ko po, palagi na lang iniisip na mas maganda ang buhay ng mga kaibigan niya. Paano niyo po ba magagawang thankful
Yung mga taong ganun, gaya ni Kuya. Oo. Alam mo, yan yung kaninang pinag-usapan natin, yung mga inggitero at inggitera, no? Oo. Yung parang, Marami dyan. Oo. Sa tabi-tabi. malami na yung inggit nga ata dito kay Kasama Joy dahil nga blooming na sa kagandahan no? Talaga. Marami Oo. naiigit ka sa akin. Kasi Oo. syempre, napakagwapo ba naman ang partner ko sa Good Morning Metro Manila? Sabi ko na nga ba, kung Complete- tatamaan ito eh. Complete ang Oo. recados natin dito. Pero going Oo. back sa tanong ni Boy, Oo. dapat ang kuya mo, turuan natin na kung let's say, yung mga kaibigan niya ay na-promote sa trabaho. Or let's say, mas matataas ang grade ng kuya niya, ay nung mga kaibigan ng kuya niya. Siguro, sabihin natin kay kuya, ikaw nga kuya, dapat maging thankful ka dahil kahit papano may trabaho ka. Hindi ka man manager ngayon, may trabaho, trabaho ka. Pwede mong pagsikapan para maging manager ka. Oo. O let's say, mas matataas ang grade ng mga kabarkada mo. Buti ka nga, ikaw kuya, meron kang time para gumimik. Iyang mga yan, sub-sub sa libro. At least ikaw, well-rounded ang buhay mo. Balanse, tama ang grades, hindi man ganun kataas, pumapasa, but at the same time, may varsity ka sa basketball o kung ano-ano man. At least ikaw enrolled yung iba, walang Yes, yun pa. enroll. Oo. Okay, so mga kasama, pakinggan natin closing remark ni Coach Cristan. A thankful heart goes beyond any material wealth this world can offer because a grateful person has the ultimate abundance of life's real blessings. Imbitahan mo sila at saan sila pwedeng tumawag. Kumunik sa'yo, Coach Chris. Okay, sige, kung meron kayong company team building or training or gusto nyong humingi ng personal advice, pwede nyo po akong kontakin sa www.practicalcoachingbykristan.com. Pwede nyo rin po akong i-email sa info@practicalcoachingbykristan.com at practicalcoachingbykristan@yahoo.com. Pwede nyo rin po akong tawagan sa landline 404-5885 at sa aking cellphone po 0918-945-0735. And lastly, para po dun sa mga social media fanatics natin, pwede nyo po akong i-like sa Facebook. Just search on the search button, Practical Coaching by Cristan. Or pwede nyo rin po akong i-follow sa Twitter at Coach Cristan. And lastly, pwede nyo po akong i-follow sa Instagram, Practical Coaching by Cristan. Para po sa ating mga tagapakinig, ang akin pong Chris is spelled C-R-I-S. Maraming salamat po, and as I would always say, dream big, work passionately, and pray hard. I like it. Thank you very much, Coach Chris. Salamat po. Salamat. Practical Living with Coach Chris Tan. Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Thank you very much, Coach Chris. Dami kaming natutunan ulit. Aha. Ramdam na ramdam namin. Contentment. Oo. Yung contentment. Ang kami makarating ng live today. Diba? At may naibihis kami ni partner Joy na damit today. May nainom na kape or what. May malaking contentment na sa Ayan, buhay. at kahit pa paano, magaling na ang aking partner. Oo Yun, nga pala. yun. Salamat po na marami. At sa mga dentista ko. Good morning! See you again. Good morning! Babalik po kami mga kasama. One time. Naalala ko talaga pag alam mo yung Adamson University, di ba? Nung una-una pa lang, pag nadadaan ako doon sa gawin ng Taft, di ba may mahaba silang pasukan yung gate doon? Ako, ang ganda ng school na ito Hanggang maganda siya. Oo, ibig sabihin parang Exclusive talaga. Oo. Aha. Ayan, ako syempre galing tayo ng probinsya partner. Oo. Talagang yan yung unang nakilala kong universidad dahil galing din dyan ang aking ina. ganun pala, no? Ayun. Si Nanay Delia? Oo. At Oo. akain mo yung partner. Chemical engineering ang kurso. Galing, ha? Sa Adamson University. Ay, ano. Meron pong announcement lang ang Adamson University. Ilang saglit lamang, Father Greg. Hold your line, please. Oras naman natin sa DZX 558 Philippine Standard Time. Tatak alas 8:48 na ho ng magandang morning. RMN! Matinding pukuha, kondisyon ako dyan. Mahaba ang manero, kondisyon ako dyan. Basta't may Revicon Forte, lakas di umaya. Si Robin Padilla, mga tol, tandaan, anumang hamon, umaga, gabi o hapon, laging kondisyon, may lakas na di umayaw. Revicon Forte. Amino acids, vitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte.
Dok, ano pong gagawin ko? Nagdudugo po ang ilong ng anak ko. Dok, sumusuka po ako. Dok, nilalagnat po ang anak ko. May nararamdaman ka bang mali sa iyong katawan? Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko eh. Para sa first aid, i-text mo si Doc. Lunes hanggang Biyernes, 6 to 7:30 p.m. Kasama sina Rod Marcelino at Doc Jim Sanchez. Para sa first aid, i-text mo si Doc. Para sa first aid, i-text mo si Doc dito sa DZXL 558. Tatak RMN. Hindi na kailangan pumila para maglaro ng PCSO Bingo Milyonaryo. Para sa mabilis at madaling paraan upang maglaro, i-download ang Lotocell mobile app para sa Android phones sa www.lotocell.ph. I-reload ang inyong Lotocell wallet gamit ang GCash. I-download ang GCash mobile app sa Google Play at mag-register. Maaaring mag-load ng inyong GCash mula sa mahigit 7,000 GCash outlets nationwide. Maglaro gamit ang Lotocell at GCash. Visit www.bingomillionaire.com and www.lotocell.ph for more details. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Eto na mga kasama, nasa linya na po natin na actually out of town si Father Greg Banyaga Jr. Siya po ang presidente ng Adamson University. Father Greg, magandang umaga po sa inyo. Ako si Buddy, kasama natin si Joy. Good morning, Father. Good morning sa inyong dalawa at lahat na nakikinig sa atin. Opo, salamat po Father Greg at natuwa po kami makita na mukhang first time ever din po ba itong ginawa ng Adamson para sa first ever art exhibit para kay late Tita Cory? Yes. Actually, hindi nga namin, sa totoo lang, Opo. hindi namin inisip na lalaki ng ganito itong art exhibit na ito. Ganun po ba? Oo, kasi nung unang pinag-usapan namin, doon lang sa art gallery sana ng Adamson. Oho. Dahil marami tuwing ano ni Cory, meron kaming mga ginagawa doon. The other year, yung kanyang play, yung musical, pinalabas namin. Opo. Pagkatapos, the year before that, yung EDSA Revolution, pinalabas din namin sa mga estudyante. Pagkatapos, may nagsalita doon si Rafi Lopa. Kasi we do something about President Cory tuwing ganitong mga buwan. Opo. So ngayon, sinabi namin, ibahin naman natin kasi nakita ko nung pumunta ko dun sa Ninoy Museum sa Tarlac, kasi taga Tarlac ako. Opo. Nakita ko may mga painting siya, nung mga 5 siguro. Sinabi ko, totoo ba ito na painter ito si Tita Cory? si President Opo. Cory? I never realized. Tapos, Yes, go ahead, Yun nga. Father. go ahead, Jen. Kasi Father, kasi ako din ay talagang bigla din ako kasi hindi ko akalain na marami pala siyang paintings. Tama ba, Father, na nasa 80 itong painting? 81 na daw eh. Wow. Dami talaga. 81. So, from 20, nung una namin pinlalo dun sa art gallery ng Adamson, sinabi namin, kasi maliit lang yung mga 20. Oho. Magkakasya ron or a little bit more. Pero nung si Didi started contacting the friends of Cory at saka yung mga supporters niya, yung mga former cabinet members niya, nag-volunteer sila. Ako meron din ako, pwede bang ipakita ninyo dun sa sa art gallery, ganon. Hanggang sinabi niya, ba hindi na magkakasya rito, let's look for another venue. That is the reason why it went to Manila Hotel. Ayun, mas malaking venue at mas marami makakapunta, Father Greg. Yes. Kailan pa ho nag-start, bali, ang art exhibit? Hindi pa eh. Ganon. Actually, ibubuksan pa lang namin bukas. Bukas ng hapon. Bukas ng hapon. May cocktails, then we will launch the exhibit. Yung press conference was, I think, last
last Friday, if I'm not mistaken, sa Manila yun. Hotel din. Opo. And opo. during the press conference, natuwa kami. Meron pang mga nagdala nga ng kanilang mga paintings. Talaga? Oo. Isa ano Oo. yun? Para saan? Isasama rin sa exhibit? Isasama rin sa exhibit. In fact, nandito sa Opo. Philippine Daily Inquirer Mhm. may ano sila, may portion sila doon sa lifestyle. Nandun yung ibang mga pumunta doon sa press conference namin. Mhm, mhm. So, ganun kadami. So, hanggang kailan Ganun po kadami. yung exhibit na ito, Father? Hanggang August 2 lang yata eh. It's only, I know it's only for a few days. Opo. Kasi, you know, marami kasing considerations. One, of course, is security and all of that. Mhm. Pati nga nakakatuwa eh, pati yung teacher ni President Cory na nagturo sa kanya at saka sa kanyang friends to paint, nandun. Talaga. Si Jeffrey Consumo. Mhm, mhm. At, Oo, nandun siya. at memorable ata ho dahil kaya August 2, dahil dito rin ho ata ba? Taong ako ba nag-pass away? Oh, yung kanyang pagkamatay. Mhm. Mhm. Oo. So, talagang memorable, historical at the same time. Malapit sa iyo to, Father Greg, dahil we understand, simula kabataan mo, tama ba? Nahilig ka na rin sa pagpipinta o sa photography? Well, nung maliit kasi ako, Opo. nagpipinta rin ako sa yung photography dahil yung tiyo ko noon, Opo. photographer siya ng Varsitarian when Sa UST? he was student at UST. Opo. Pagkatapos nanalo pa siya ng ibang mga awards later on. Mhm. Pagkatapos, tinuruan niya kami. Hindi lang naman ako, pati yung kapatid ko. Opo. Ganon. I see. Tapos, naging mahilig kami sa ano. Pero, you Mhm. know, on the other hand, meron din kaming connection kay President Cory. Hindi lang masyadong na-highlight siguro. Oho. But, you know, lahat ng times na inimbita namin si President Cory sa Adamson, she went. Mhm, mhm. And she even went out of her way in a few times to come to Adamson to talk to us. Opo. Lalo na nung panahon nila June Losada. Tama, tama. If you remember. Oho, oho. Nagkamisa pa nga kami doon sa simbahan. Mhm. Pagkatapos, marami siyang times na nag-speak sa Adamson sa mga estudyante. Opo. Lalong-lalo na yung kanyang crusade for moral integrity. That's right. Nagsalita rin siya about cooperatives because later on, I think she was involved with cooperatives. Pagkatapos yung democracy, lalo na nung nagkakaroon ng mga difficulties, ganon. Mhm. Then good governance. So, meron Malapit kaming po talaga siya eh. sa Adamson University, Malapit. Father. Yes. Meron kaming link sa kanya although hindi ito masyadong na-highlight sa mga newspapers o ano. Mhm. But she knew that we were inspired by her and we were supporting her totally. Okay. Si Pangulong Noy ho ba siya mag-o-open ng art exhibit bukas? Hindi, wala siya dun sa wala. listahan. Meron Opo. yata siyang Appointment prior din. commitment. Pero yung isang kapatid niya, if I'm not mistaken, si Bolsi will be going there. Opo. Oo. Father Greg, may mga nagtatanong, gusto nilang makita yung art exhibit. May bayad ba pag ganyan? Libre? Pupunta sila? Paano? Libre. Okay. Libre. Good, good. It's free. Okay. So, It's totally free. Opo. Walang bayad. anong title ho ng exhibit na yan, Father? A gift of self. Bakit to a gift of self? Ang ano kasi, parang ito yung mga gifts na binigay niya doon sa mga kaibigan niya at sa mga supporters niya. Kasi I think she only sold a few paintings and it was only for a cause to raise funds for an orphanage para magano. Ayaw niyang ipagbili eh. Pero pag may special occasions yung mga friends niya, binibigyan niya ng mga paintings. Kaya doon sa Talagang likod gift ng niya. painting may dedication. Opo. Kaya talagang ginawa niya yun, hindi niya binili. Personalized. Parang gano'n, yung kanyang sarili nandun sa painting na yun, parang binibigyan niya sarili niya sa'yo. Ako Kaya personally, yun ang, nung nag-ano kami ng title, ito nga ang sinabi ni Didi na, siguro maganda a gift of self. Pumayag naman kami, maganda nga. Ayan. At saka, pag ganun kasi, nagiging, kumbaga, yung sa mission natin bawat Kristiyano, yung pagiging selfless and servant, yes. mahalaga. Oo. Opo. Tsaka yung generosity niya, Mhm. yung generosity niya. Kaya yung mga
yung mga nagtago ng paintings, talagang tinago nila kasi sinabi nila priceless to. You know, she may not be the kind of artist that other people are expecting, pero meron siyang sariling style eh. Ginawa niya po lahat yung paintings, tama ba, Father Greg, nung Yes, habang presidente pa siya o dati pa ba yung president? Hindi, yung iba, I think after na eh. Okay. I don't know exactly kung kailan siya nag-start na pero ang sinabi ni Didi, kasama siya, they were about 15 or 20 yata sila na pumupunta regularly in order to get lessons from Mr. Consumo, yung painter. Opo. Pagkatapos ito, tawag nga daw nila sa kanya Mr. Good. Kasi lahat daw ng pakikita nila, good. Very encouraging siya sa kanila. Kaya siguro na ano rin sila. Pero ang notice ko doon sa mga paintings, kasi nakita ko nung press con, at binuksan na nila iba nakabalot eh. Nakita ko, wala akong nakita ni isang painting na very sad. Always flowers, bright colors, So talagang napaka-positive. Yun. Very positive yung kanyang para mabubuhayan ka eh pag makikita mo yung mga paintings niya. Father, kasi kung ako mismo personally ay talagang nagulat ako kasi sa isang tao na talagang napaka-busy. May ganun pa lang talagang tinatago na kala 81 paintings. Napakarami niyan, Father. Oo. Sabi nila, ito daw ang kanyang pag na-stress siya at saka parang stress-free niya. Ito ang kanyang ginagawa para to bring peace and remove stress from her life. That's right. So, Father Greg, kami po ay nag-aanyaya muli sa pamamagitan mo na sa inyo pong pagkataon para mag-imbita sa mga nakinig po sa atin worldwide or dito sa Metro Manila para po sa art exhibit nito na bubuksan bukas ng hapon, sir. Ng hapon, yeah. 5 o'clock do sa Manila Hotel. Okay. Sana nga makapunta kayo. Ay sikapin po namin. At Father Greg Banyaga, salamat po na marami sa oras ninyo. Okay. Kamusta po sa inyo, ha? Okay, thank you. Thank you po, Father Greg. Bye-bye. Good morning. Bye-bye. Good morning! Si Father Greg Banyaga Jr., CM Congregation of the Mission. Ang presidente rin po ngayon ng Adamson University, mga kasama. Ayan, so talagang gano'n, nagiging stress reliever talaga niya ang pagpipinta, partner. Ikaw, partner, ano stress reliever mo, partner? Ako ay, ano bang ginagawa pag na-stress ako? Wala, basta makauwi ako ng bahay, okay na ako. Okay na. Ako makita naman, ko yung mga chikiting ko. Ako naman talagang kailangan pag nai-stress ako, nasa Mag-shopping parlor ka? ako. Parlor. Ayun, talaga. Lahat na ng klaseng paraan ng pagpapaganda. Nandun na. Nandun na, para hindi masyadong halata. Stress. Okay din sa akin yung massage siguro therapy or what. Pero mag-basketball lang, magpapawis lang, okay na tayo. Ayun. So, kanya-kanya din para kahit papaano may stress-free ka o mailabas mo yung stress na yan. So, ang galing. Ang galing ng output. Si Boss Rogie, si Boss Chris, si Boss Ogo, may mga paraan din sila para matanggal yung stress. Talagang yun is talaga lang talagang naman. alam din ni Boss Jinil yun. Talaga lang na pagkatapos nun Nandamay pa si Rolo. okay na. Pero ikaw ba ay nagdo-drawing o nagpe-painting kasama Joy? Ayan. Tayo kasi more on writings eh. More on pagsusulat kapag ka. talagang na-stress ako, gumagawa ako ng novel. Ayun. Kahit papaano yung time na mga medyo nakwan din tayo dito sa Manila. Like first time nating maging independent. Nakagawa ako ng book. So may mga manuscript ka na dyan. Ayos ha. Ayun, ako naman yun naman. Drawing din. Pag boring naman ako. Ayun. Pangarap ko kasi nung bata-bata pa ako maging writer and illustrator sa comics. Comics din. So drawing din sa'yo, partner. Talagang cartoon characters. Baka mga ganun din, mga ganun ka pa. Baka ibang cartoon character yung partner Tama lang naman. Mga tipong Gru at Minions lang ha. At syempre paborito ko rin na mag-painting. Kaya lang, hindi ko napupurso sa ngayon. Sana makita ko yung mga gawa mo din, partner. Usually mga subject ko, mga bukirin kasama dyan.
Okay. Yung mga kawayan, bahay kubo, mga palayan, bundok. Sa pamakin doon, namimiss mo siguro lagi yung probinsya, partner. Well, siguro in a way, dahil yung tranquility ng bukid, ibang klase rin. Lahat kung napadpad ka na talaga sa jungle. Jungle talaga. Ayan, at least in this way, well, pinapakita lang ho namin sa inyo na magiliho natin kasama na may mga paraan na pag-alis o kaya pag-express ng ating stress, kaysa naman mag-drugs ka, minom ng alak, gumawa ng mga kalukuhan. At least may mga magagandang bagay pa rin na pwede natin gawin instead dito sa mga ganitong hindi magandang dapat gawin. Yung iba naman, katulad ni Ellen Cute, ang ginagawa niya para mawala ng stress, nanonood sa atin. Pinapanood tayo. Lalo na kung pinapanood ka, partner. Ay, talaga lang naman. Tapos, sasabakan ng tulog. Ayan. Gumagawa ng mga video naman daw kay Jen. Si Ate Ellen. Morning, Ellen. Ingat, ha? Good morning! Gawin mo kami ng video ni Ate Joy para sa Good Morning Metro Manila. Good morning! Babalik po kami mga kasama. May mga text messages. Ilang saglit lamang. At ang pamamasyal natin sa Region 10, Northern Mindanao. Of course, Cagayan de Oro po yan. Kaagad ang papasok sa inyong isipan, ha? Salamat po kayo mga kasama. Oras na ho natin sa 16:558 Philippine Standard Time. Tatak alas 9, 5 na ho ng magandang morning. Good morning! Kung gusto mong makauna sa balita at sa makulay na talakayan ng mga napapanahong usapin at mga pangyayari na may kaugnayan sa ating lipunan, dito ka na sa unang pihit sa inyong mga radyo. DZXL 558, ang bagong kasama mo. Ito ang DZXL 558 Tatak RMN. Di na boring ang Sunday dahil mas pagagandahin namin ang inyong morning. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning! Bit-bit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Talakayang magaan, subalit malaman. Tayo mismo na gumagamit ng internet, ng iPad, ng computers. Dapat din alam din natin kung paano natin i-secure yung sarili natin. Mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Hacking, ito yung pagpasok ng iyong server o yung website, no? Illegal entry, ika nga. Dati, nagsisimula itong hacking na to for bragging rights lang. Ibig sabihin, parang masasabi lang niya na, uy, ako ang nag-hack niya o napasok ko yung sistema nila, no? Pero ngayon, as it evolved from bragging rights, nagiging parang money-making activity. Good morning, Metro Manila! Kada linggo sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kasama sina Badio Veras at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. Good morning! Muli bumabati po sa inyo sa last 1 hour ng programang Good Morning Metro Manila from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako po si Buddy Oberas. At wala naman ho dyan sa probinsya ng Cagayan, dyan ho ang Calao Cave, Joy Garcia. Diretso na po tayo kagad masama second batch sa mga magagandang balita. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Nagmula na ho sa Cagayan de Oro mapalad na nakakuha ng 1 milyong pisong grand prize dito sa ating Radyo Milyonaryo 2013 gamit ang inihulog na proof of purchase ng Mega Sardines. Nakuha ng 36 years old na si Eileen Edos na taga Makanhan, Carmen, ang tumataginti ng 1 milyong piso habang 50,000 pesos naman ang nakuha ng 3 winners mula ho yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa kanyang proof of purchase ng Mega Sardines ay nakuha ni Marilu Uyaw ng Carantes Compound Camp 7 Baguio City ang 50,000 pesos na tumataginting. Sa Visayas naman ay si Mercedes Alimpolos ng Ocampo Drive, Inayawan, Cebu City ang nanalo kung saan ginamit niya ang Pansit Canton Sweet and Spicy bilang kanyang proof of purchase. At sa Mindanao naman ay si Robelin Aladin ng Ecolon Times Each Davao City ang nanalo at ang kanyang proof of purchase ay Mega Sardines.
Kasabay ho nito nagpapasalamat ang RMN Management sa inyo hong lahat na magiling ho nating tagapakinig, lalo na ho sa mga sumali at nagpadala ho sa inyo hong mga entries na umabot ho ng 1 milyon. Congratulations sa taga Cagayan de Oro, ang milyonaryo na ngayon. Congratulations! Talaga naman. Parang gagawin niya sa kanyang ₱1,000,000. Pang balita. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. So may lalim sa 3 araw na pagsasanay mga kasama ang mga residente po ng Pasay. Ito ay bilang paghanda sa kalamidad, lalo na't madalas pong malubog sa tubig baha ang maraming barangay dyan sa lungsod. Kapag panahon, lahat higit ngayon tag-ulan na. Bukod sa pagbaha, sinanay rin ang mga residente sa paghanda o pagresponde sa sunog. Maging ang mga estudyante dyan sa high school at colleges po nila sa mga public schools ng Pasay at Taguig, isinama na rin, ay lumaho po sa pagsasanay. Good morning! Samantala, dyan naman ho tayo sa lungsod ng Marikina dahil bibigyan ho ng parangal ng lungsod ng Marikina ang pulis na nagpamalas ng mabuting asal. Papangaralan ng mga pulis na sina SPO4 Noel Rufon, SPO1 Francis Gonzales at PO2 Joel Soriano matapos magbalik ang mga ito ng isang pitaka na naglalaman ng 50,000 pesos o 50,500 pesos. Dakong alas 11:15 ho ng umaga noong July 17 na nagpapatrolya ang mga nabanggit na pulis sa kahabaan ng KP Rizal Street ng Barangay Kalumpang, Marikina City nang makita naman ito ang isang pitakang kulay brown. Panawagan naman ni Marikina Mayor de Guzman sa publiko na pamarisan sana na lahat ang pinakitang katapatan sa tungkulin ng 3 pulis at magsisilbi ring modelo para sa lahat. At panghuli muna sa mga batches pa rin po ng mga good news natin morning ng Sunday. July 28 na ho tayo. Magsasagaw ng misa si Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle bilang lokal na pagdiriwang po ng World Youth Day 2013 doon sa Rio de Janeiro, Brazil. Nagsimula pa yan nung Biyernes. Tinatay na sa 2,000 kabataan ang lalahok mula sa iba't ibang youth organizations, mga campus at youth groups sa pagdiriwang ng misa na gaganapin po dyan sa Don Bosco Technical Institute sa Makati City. Sa Iloilo, manguna sa pagsagawa ng pagtitipon na Archdiocese of Haro sa gymnasium ng DePaul College sa lungsod. Magtitipon naman ang mga kabataan mula sa Iloilo at Guimaras para ipagdiwang po ang Year of Faith matapos sagawa ang isang pre-local World Youth Day. Thank you! Mario Meras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! At bilang partner natin, Dulang UP, pambungad sa 38th season, inihandog po nila ang sikat at gustong-gusto ng mga Pinoy na kwentong bayan. Yan po yung Adarna. Ayan, napakaganda naman yan. Pwede kang umawit kasama Joy. Tunog Adarna ba? Kaya mo? Makatulog kami. Bibigyan ho ng bagong buhay ni Direk Jose Estrella ang kwentong ito na puno ng mahika, tapang at pagmamahal na likas sa mga Pilipino. Ang Adarna ho ay sinulat para sa entablado nung naging guest namin last Sunday, si Vlad Gonzales. Yung set and design by Lex Marcos, puppetry by Dean Salubayba, costume design by Brenda Fajardo at musika ni Jeff Hernandez. Lumipad na actually ang Adarna mula pa July 17, August 1, 2013 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, Palma Hall, UP Diliman. Para po sa karagdagang inquiries or ticket reservations or sponsorship ng shows nila ay tawagan lang ang DUP. Dula ang UP sa mga telepono bilang 926-1349, 433-7840 at sa 981-8500, local 2449. Good morning! Thank you kay Professor Johanna Anyes, yung publicity manager kasamang Joy. Ayan, salamat po! Nakakatawang di ko maintindihan ang sarili ko. Supposedly, Sabado kami manonood. Abay, mantakin mo bang nawala sa isip ko? Friday night kami nagpunta. Ganun talagang busy. Hindi naman sign of aging yan. Busy lang talaga. Buti na lang. Kaya lang, ang resulta, magkakahiwalay kaming lahat ng upuan.
Nako, tumatanda na talaga. Thank you. Eto na ho ang aming mga text. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Ngayong Good morning, Metro Manila! Sunday na Sunday ha. Nasaan ka? Sa bahay lang. Sige. Kuya Gilbert, Kuya Junior, Fernando, Kuya Carding, ganda umaga. Ayan. Si Papang, good morning. Good morning din mo kay Dana, ang ating kong pinsan, Dana Nicole Breeze. Ayan, at kay Tita Yet, nakikinig ko sila. Morning sa po. ating hong website. Ayan, kay Victoria Linda, lagi naman yan. Salamat, Suki. Victoria Linda. Si Tong. Ayan, si Tu. Gloria. Ayan, good Ayan, morning. kay Madam Gloria. Salamat po. Morning Manila, pabati pa rin ang clan, ang Parina clan sa Morning Manila. TY and God Bless Joy and Body, si Tony Parina to na Muntinlupa City. Okay. Sa angkan po ng Parina, ayan, morning. Salamat Ayan. po at ang pagbati galing kay Boss Tony Parina ng Muntinlupa City. Sabi ni Texter 3240, good AM po. Ask ko po sana malaman kung totoo yung Republic Insurance ID. Alin? Ano yan? Sige. Republic Insurance ID. Sensya ka na ho. Sino yung nag-text? Number lang. Hindi ako familiar, honestly. Pero insurance siya, di ba? Oo. I-double di ba check sa po SEC? natin. Sa SEC yan kung kwan yan. Totoo. Registered ba yan o hindi? Okay, sa Insurance Commission, pwede rin ho, ha? Good morning po, John. Nakikinig po kami dito sa Bambang, Nueva Vizcaya. Uy, nang bigat. Oo, Family Andres. Morning, Mr. daw niya, si Rodel. At ang mga kids niya na sina Shen, Rick, Zian, at Shai. At saka si RJ ito nag-text. Okay, RJ, binabati ni RJ ang kanyang misis na walang iba kung hindi hindi niya binanggit ang misis niya. Teka muna, mister ko pala ito nakalagay dito. Sige, RJ, thank you, ha. Also sa kids, sina Shen, Rick, Sian, Sai. Baka si RJ kid din ito, ha. Saglit lang mga kasama. Good morning! DZXL. Good morning, Metro Manila! Wala pa ho yung papasyalan natin ngayong morning na umaga sa Northern Mindanao or Cagayan de Oro City area at mga kalapit pong lalawigang sakop ng Region 10. Good morning! Dahil ringing pala yung number ni Director Catalino Chan III, yung Regional Director po makasama ng Region 10 ng Department of Tourism. Abangan niyo po siya mamaya. Hopefully makuha natin bago magtapos ang programa. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Aming mga contact number sa DCXL kung may mga tanong po kayo kahit sa mga panauhin namin or kahit po sa malit na paraan may announcement kayo or gustong iparating sa aming programa. Aming pong landline muli ay 882-2374 882-2371 882-2376 at 882-2378. Pwede kayong mag-text sa amin 0921-431-1044. Para ho sa ating Globe, 0927-863-37 at 1. Pwede rin makakasama sa Sun 0923-911-8899. Good morning! Follow us sa Twitter at goodmorning_uppercase_MM. Ayan, at sa ating mga viewers sa chatter sa ating www.rmnnews.com/tv. At mga kasama, sa Gmail, kung nais nyo po mag-email sa programa anytime, 24/7, 365 a year. Good morning! Parang ganun kadami nag-i-email pa, no? Panay Facebook na Twitter, Good morning, Metro Manila, one word, small letters, @gmail.com. Pwede rin ho sa Facebook. Pwede ho mag-message or kaya magbigay ho ng comment. Ayan, sa good.dzxl at facebook.com. Thank you rin sa Tanghalang Pilipino nga pala kay Salamat. Lay Celestiano. Thank you! Opo, at Salamat in advance din sa akin. in advance din, Dahil yung kanilang katatapos lang na first presentation sa dosenang sapatos ay napakamatagumpay din last week. Tuwan-tuwa mga nanonood, panood na yung mga bata, tuwan-tuwa rin sa mga rollerbladers, skaters. Mario Veras at Elga Joy Garcia. DZXL Metro Manila! Sunday Issue.
Buddy Overas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Malamang ngayon hindi po kayo natatraffic dahil Sunday. Pero Ayun. kasamang Joy, kung Lunes hanggang Sabado, Lalo na kapag ganitong 7, 8 ay talaga ng rush umaga hour. at 4, Mario Josep, Five. hapon. hapon, Naman, ay matindi talagang naman. hindi lang kamot sa ulo ang aabutin nyo, especially along EDSA or sa iba pang mga malaking thoroughfares like C5 siguro, Commonwealth, Espanya. Ano po, kaya naman ang daming-daming mga nagbibigay ngayon ng mga proposals, tumutulong po sa MMDA para kahit pa paano siguro maibsan ang daloy ang bigat ng daloy ng mga sakyan sa ating mga paunay lansangan. Dahil talagang problema kasama nyo yung traffic everywhere naman kung tutusin. Kahit Sunday ngayon, ang traffic ng mga area sa mga itong panahon, yung mga malalapit sa mga malls, no? Yan ang isa sa mga bottleneck kahit paano sabihin. Kaya po minarapat namin na isa hong abogado, ayan, pribado hong individual ang nakaisip din, may sarili rin po siyang proposal para yung traffic sa EDSA man lang ma-alleviate ng konti, mabawas-bawasan baga. Ibig sabihin, hindi lang itong mga buses at yung mga passenger na mga jeep Tama. ang tinitingnan, maging itong mga private vehicles din. Tama. Nandito na ho, ating mapakinggan. Meron siyang binabanggit na odd even number ba yun? Kasama dyan? At even road sharing program. Yun ang title. To reduce Alright. private vehicle density to 50% Wow. at any time in major thoroughfares. 50% man lang, at least. Abay, malaki na yun, kalahati. May bagay yan. Oo, alamin natin mga kasama, isa pong laging concerned citizen at isa pong magaling na abogado. Wala iba kundi si Attorney Federico Rico Agkawili. Ayan, kung familiar kayo sa kanyang pangalan ay siya po ang presidente ng Baguio Country Club. At the same time, and previously po ay siya naging presidente rin ng Philippine Bar Association o PBA. Hindi ho yung basketball ha. Attorney Rico, magandang umaga po sa inyo at welcome sa Good Morning Metro Manila sa DCXL. Kasama natin si Joy. Good morning, Attorney! Magandang umaga sa inyong dalawa, Buddy, Joy. Salamat at napasama ako sa inyong programa. Opo, talagang kinonsider din namin, Attorney Rico, dahil una sa lahat, problema ng bawat isa ang traffic Talaga? Oho, kayo mismo siguro, nakakaranas din kayo mabalaho na matagal sa EDSA. kaya nyo ba naisip itong programa itong proposal nyo, Attorney Rico? Oo. Ang proposal ko sana, ang theory ko ganito. Ang EDSA can be traversed within 1 hour, no? Sa loob ng isang oras, tumatakbo ka ng 35 hanggang 40 kilometers per hour, matatraverse mo ang EDSA. Kung plaplanuhin mo yung iyong trip at saka kung i-road share natin ang EDSA. Paano yan? Ibig kong sabihin, kung ang ending ng iyong plate number ay odd, or 1, 3, 5, 7, 9, ang gamit mo ng EDSA is during the odd hours. Ibig kong sabihin, 1:00, 3:00, 5:00, no? At kung plaplanuhin mo yung travel mo, maaabot mo yung pupuntahan mo sa EDSA within 1 hour. Ganun naman. On a given day yan, Attorney Rico, like weekday or weekend? Siguro hanggang Sabado, Buddy. Paglinggo, natural na yung... maluwag na talaga. Luwag-luwag. Natural na yon na pwedeng hindi na mag-road sharing sa linggo siguro. Opo. At libre ang EDSA for Sunday. So, ang mga buses and taxis, wag na nating isama kasi imposible naman para sa kanila na sila magplaplano, no? Ang pasahero nila ang magplaplano So, ang kailangan lang natin dito, it's really a voluntary program na nasa isip ko, no? Na yung mga motorista na mismo ang magpapaluwag ng EDSA. How? By that road sharing scheme, no? Halimbawa, meron akong appointment sa Makati ng 9:00. Okay? So, alam ko na dapat
gagamitin ko ang EDSA ng alas 8 para by the time that my car is already not supposed to be on EDSA, nandun na ako sa pupuntahan ko. Also, kapag mabitin ako at nandito pa ako sa EDSA, yung aking plate number ay medyo bawal na, lalabas na ako ng EDSA. Pupunta na ako sa secondary street para hindi naman ako makasikip kapagkat yung aking plate number ay hindi na authorized during that hour. Opo. Yun lamang ang simpleng proposal ko. Opo, pero voluntary po ito in nature, Attorney Rico? Voluntary in nature. Opo. Oo. At naiisip ko kung magtatagumpay, yung mga motorista na mismong magsasabi na, hoy, ang sarap gamitin ng EDSA. Tutuparin ko yung voluntary program na ito. Kaya lang, hindi kaya masyado kasing matigas ang ulo daw ng karamihang motorista, Attorney Rico. Kung walang penalties or eventually sanction? Well, nasa MMDA na yan, ano? Okay. Sa MMDA. Pero ang sinasabi ko, maglalagay lang tayo ng colored paper dun sa ating windshield para to remind us na ako, I can use EDSA only on the odd hours. No? Yung isang color naman, I can use EDSA only on the even hours. Ayun. Pero attorney, marami yung mga nagtatanong, no, para mas maintindihan na rin ho ng ating mga tagapakinig. Kasi kung yung, so ibinabase ho kasi dito ho sa plate number ho, di ho ba, attorney? So, kung odd or even, so paano natin ma-identify na ito odd? Itong masasakyan na ito, ganito kadami yung odd. So, makikita natin na ganito din kadami yung mga ganitong oras ang maglalakbay sa EDSA. So, kapag even naman, so, na-identify ho ba ito at nakikita ho ba natin na kahit paano balance, hindi kaya pag-add mas ang dami talaga, pag even ang dami. So andun pa rin yung traffic. Hindi, Joy, kasi talagang kahit paano mo tignan yan, ang mga behikulo will end in either the even number or odd number. So 50-50, attorney. 50-50. Okay. So parang pagka, halimbawa, anong oras na ngayon? Alas 9, no? Ang pwedeng gumamit halimbawa ng EDSA or these major thoroughfares, no? Hindi ko linilimit ito sa EDSA. Pwede sa iba pang major thoroughfares? Or major thoroughfares. Opo. Ang pwedeng gumamit niyan, yung mga ang ending ay 1, 3, 5, 7, and 9, no? Okay? Ngayon, pagdating na ng alas 10, dapat yung mga ganun ang ending, pumunta na sa secondary thoroughfares. Sapagkat, ang papasok naman yung mga even number, 2, 4, 6, 8, and 0 ang ending. Ay siguro napaka-simple ang pagtingin ko dito, pero pwedeng i-fine-tune ito after an experiment, buddy, no? Opo. Hindi ko sinasabing walang mga problema itong proposal na ito. Pero, by fine-tuning the problems, no? And by experiencing the convenience that it will bring to the motorist, kung sana maging ugali na, halimbawa, oy, ako ba ay gagamit ng EDSA ngayon or ako ba ay makakasikip? Parang ganun ba? So far as of this time, kumusta na ho ito hong appreciation ho dito? For example, ng MMDA para ho kahit paano magkaroon na ho ng traffic experiment, attorney? Well, ako'y nananawagan kay Chairman Tolentino. Pinadala ko yung sulat ko sa kanya noong July 25 lang naman, naman. Harinawa ay pag-isipan niya with his directorate at tignan nila kung merong feasibility
No? Alam mo, napaka-expensive ng mga iniisip natin, hindi natin kaya eh. Tama po. Skyway, yung mga iba't iba pang expensive experiments, ano? Tanggapin na natin, hindi dadating. Hindi naman nababawasan ng number of vehicles. Lalo pa nadadagdagan, Attorney Rico. Dagan. So we have to be creative. We have to be innovative. Ang akin. Well, I guess, welcome development to Attorney Rico dahil ang MMDA din po, masyado ng, kumbaga, aligaga na rin kung anong dapat gawin talaga sa problema sa traffic. Kahit yung binabanggit sa SONA ng Pangulong Noy na integrated bus program system, parang marami pa rin ang mas lalo nakikitang problema, ano? Although yun nga, sa unang tingin bawas kagad ang mga base sa EDSA, pero magandang may mga ganitong bagong panukala coming from private citizen or sa mga tulad po ninyong concerned citizen para mas maraming choices and options ang MMDA. Salamat, buddy. Media will play a key role here, no? Halimbawa, yung mga katulad nyo, o reminder, yung mga ang ending even o odd, no? Tapusin nyo na yung paggamit nyo ng EDSA at saka major thoroughfares, maghanap na kayo ng panibagong rota. Yung ganun ba? Kung hindi nyo kinakailangan naman dumaan sa EDSA at wag na para wag mapadagdag sa volume. At maliban dito, Attorney, kahit paano dito na ipapakita na ikaw, bawat isa ho ay meron na hong papel para ho dito sa maayos na daloy ng traffic ko sa EDSA. Correct. Kaya sabi ko road sharing. And ang target dito, ang target dito ay mga private vehicles lamang, Attorney Rico. Yes, private vehicles. Yes. Ayan, para po maliwanag at mai-share natin ang bagay nito. So, we're hoping na sana ay makarating na maayos yung inyong pong panukala kay Chairman Francis Tolentino, Attorney Rico. Arinawa, buddy. Opo, at may follow up kami rito sa bagay nito. Salamat po ng marami sa oras, Attorney Rico Agkawili, sir. Maraming salamat, buddy Joy. Mabuhay kayo at ang RMN. Thank you, sir. Good morning! Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Hirap talagang solusyonan ang problema ko sa EDSA o kung saan mga thoroughfares natin. Ay, pero alam mo, partner, talagang kung titingnan talaga natin itong proposal ng attorney, talagang napakasimple pero malaking tulong. Malaking result talaga ito para sa atin, lalo na sa mga nagmamay-ari ng private vehicles. Kung lahat magkakaroon ng kusa. Parang mahirap. Yung kusa parang na word parang mahirap yung partner. Sariling pako tuloy. Kilos. Initiative hubaga. Good morning! Tayo pa naman. Pero syempre, mas mabuti nga may mga itong mga positive na mga proposal para once and for all kasi parang, di ba, one time may pinanukala pa na doblehin daw yung odd-even scheme sa EDSA. 2 beses isang linggo hindi ka pwedeng dumaan dyan. Although may mga window hours na tinatawag, may mga oras lang po mga kasama. Thank you! DZXL Sunday Issue. May magko-comment lang sa linya. Sabi naman po natin, ang programa po ay open sa mga listeners natin. At lahat ay maaring maging kabahagi po natin si Mr. Rafael ng Las Piñas ay nasa linya natin. Mr. Rafael, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, buddy at Joy. Good morning po. Magandang umaga po. Dapat tawag po kayo. Opo. Kasi ako mananakay din dito sa Rotang EDSA from Baclaran to Monumento. Commuter po kayo o may sasakyan din kayo? Bihira ko gumamit ng sasakyan kasi una sa traffic, baka masagi ako, gastos pa ng gasolina. So, ang suggestion ko ganito, kasi madalas ako magsumakay ng bus. Hindi ako nakikipagsiksikan sa MRT, alam mo naman tayo mga senior citizen Una-una, pag akyat, mahirap na umakyat. Ay talaga, pipila ka pa sa ticket. Tapos, pipila ka sa ticket, pagkatapos, makipagsiksikan pa. Para kay sardina. Kakapalitan na ho kayo ng mukha. Yun na nga ho Tapos, makakatabi ka pa nung yung Bombay. Alam niyo na ibig ko sabihin. Ay, ano po ang suggestion nyo, Ginoong Rafael? Ang suggestion ko ganito, kasi madalas ako mag-bus. Kung ito'y pag-aaralan ng LTFRB sa MMD kasi magmula Baclaran, hindi ho lahat napupulo ang bus
Tapos, pag pumipick up ng basura at bumababa, hindi naman tumatabi. Nakabalagbag pa kadalasan. Kaya ito ang nagdudulot ng traffic. Titingnan nyo pag sa nakasakay kayo, lumingin ko sa likuran nyo. Mga kasunod yung mga bus. Hindi ho lahat sila napupuno. Kakalog-kalog. Kakalog-kalog. Kaya ang nangyayari, instead na magamit ng mga ibang bihikulo ang ating EDSA, mamano ilimit ito sa mga buses kasi unang-una, ang mga mananakay ng MRT at LRT, ito ang sinasabi ko. Ito'y hindi karamihan dito, hindi mga tiga Metro Manila. Opo. Ito'y karamihan mga tiga probinsya. Kaya yung sasabi nila, kaya raw ang itong MRT, yung ayaw magtawag dito, yung papasanin ng gobyerno itong subsidize. Subsidy. Opo. Kasi daw karamihan ng mananakay. Hindi ho, diyan kayo nagkakamali kasi karamihan naman itong mga nasa kabinete natin, abay, mga naka-SUV yun eh. Ay, hindi kaya po sila hindi nag-MRT. Ang nangyayari sa talagang aktual na mga mananakay. Karamihan nakakasabay ko. Iba-ibang lingwahe. Karamihan dito, buti pa Ilocano at kahit pa paano maiintindihan ko. Opo. Pero kagaya ng mga tausog na yon, mga iba-ibang kung magkakababayan natin. Kaya nagtsatsaga sila rito. Gawa ng una-una, gusto nila ma-experience ang pagsakay sa MRT, sa LRT. Kasi pag bus naman, una-una mabagal, at kasi nga, kaya bumabagal, gawa lang namimik up ng pasero, kaya ang mas mainam pa, pag-aralan ito ng LT. So, ibig sabihin, wag naman ho sanang itaas pa yung pasahe sa MRT at LRT. Ay, hindi na dapat itaas yun. August na, simula. Kasi, ano ang system ng gobyerno kung ganito lang ang mangyayari? Hirap na nga ang tao. Halos, alam nyo ba, Joy, halos yung, lalo na sa mga kababayan natin, mga nakatira sa liblim na lugar, yung mga nasa creek, yung mga squatter area, kasi dito sa amin sa Las Piñas, meron dito yung tinatawag na Purok 5. Alam mo ba dito, karamihan dito sa matatanda, ayaw naman pumunta sa mga ospital, at pagpunta mo rin ng ospital, magpapatingin ka. Ang daming hinahanap sa iyong mga ID. Pagkatapos ang mangyayari, kulang sa gamot, kulang sa doktor. Kaya iba dito, namamatay na lang ng ganun. Kaya ito ang nangyayari. Ito naman lang EDSA, at least paano, pag-aralan ito ng LTFRB sa MMDA. Yung mga bus, dapat mabawasan man lang. Kasi ito nagpapatindi ng traffic. Maraming salamat po sa inyo. Mr. Rafael, thank you po. Good morning po sa inyo. Masama si Mr. Rafael ng Las Piñas. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila! Kaya masarap magbiyahe pag Sunday. Thank you! Sayong-sayo ang kalsada. Oras ako natin sa DCXL 558 tatakalas 9:36 na ho ng magandang morning. RMN. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng malinis at ligtas na pagkain at tubig para maiwasan ang diarrhea at iba pang sakit dulot ng maduming pagkain at tubig. Tiyaking malinis at ligtas ang pagkain at tubig para iwas sa mga impeksyon at sakit. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Matinding pupuan, kondisyon ako dyan. Mahaba ang manero, kondisyon ako dyan. Basta't may Revicon Forte, lakas di umaya. Si Robin Padilla, mga tol, tandaan, anumang hamon, umaga, gabi o hapon, laging kondisyon, may lakas na di umayaw. Revicon Forte. Amino acids, vitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. 558 DZXL. Good morning, Metro Manila! Sunday morning radio talk show. Gusto po kayo? Morning, Joy. Good morning!
Umaga pa lang, good news na sa Metro Manila. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang mga panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Hindi po itong dahilan na porket may pagbabago ng klima ay sanhi na to na maging depressed tayo, no? In fact, globally, ang tinitingnan sa climate change as yung oportunidad kung anong pwedeng gawin ng bansa. Good morning, Metro Manila! Dahil tuloy-tuloy na ang pagganda ng umaga. My name is Kes. I am 13 years old. I live in Cavite, the Philippines. And this is my story. The rightful winner of the International Children's Peace Prize 2012. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay kung saan bida ang usapang pampamilya. Good morning, Metro Manila! Sa bagong oras, alas 8 hanggang alas 10 na ng umaga. Kada linggo, kasama sina Buddy Oberas at Joy Garcia. Dito lamang sa bagong DZXL 558. DZXL. Good morning, Metro Manila. Mabuhay ang bagong programa ng DCXL 558. Programa tuwing linggo ng umaga ng Good Morning Metro Manila. Kasama si Buddy Oberas at si Miss Joy Garcia. Congratulations po sa inyo. DZXL. Good morning, Metro Manila. Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Buddy Oberas at Elga Joy Garcia. Kasama. Morning, Metro Manila. Good news pa rin sa Metro Manila. Sa Taguig ho ay handang-handa na ang Taguig na magpasiklab sa kanila po na meron sila naging Taguig City River Fest. Ayan, marami raw sila mga aktibidad na inihanda at naging masaya naman po ang lahat. Ang tawag dyan ay pasayo. Opo. Isang buong linggo po itong lumipas sa selebrasyon nila. Tinampukan niya ng street dancing competition, regatta, fluvial parade at para mas mapagyaman pa ang kultura ng syudad. Napuno rin po ang lungsod noong July 24 sa musika, sa pagdiriwang ng tinatawag ng serenata. Ayan. At syempre naging tagumpay din yung asalto sa Poong Santa Ana. Congrats sa Taguig. At pag sinabing Taguig mga kasama, talaga namang hanip ang mga bagong structures, mga establishments na inyong matatagpuan. Good morning! Thank you! Buddy Oberas at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Samantala, dyan naman ho tayo sa Caloocan. Abay, magpapadala ho kasi ang Caloocan government ng kanilang pambato para lumaban sa kauna-unahang Miss Southeast Asian Beauty Pageant. Naggaganap po ho, iyan sa Bangkok. Pagandahan Oh, to. wow. Sa susunod ito na linggo. Tutungo ho sa Thailand sa Sabado ang 21 years old na si Miss Caloocan Clarice Angelica Barameda. Ito'y nanalo ng Miss Philippines Earth noong 2011 upang ipresenta ang kanyang syudad sa nasabing beauty pageant sa July 24. Nangako naman ho si Barameda na gagawin lahat ng kanyang makakaya upang maipagmalaking bansa at pinasalamatan din si Mayor Oscar Malapitan sa pagtitiwala sa kanya na sumali sa kompetisyon. So July 24 ito, no? So Tapos na. Tapos na. Ayan. Thank you. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning, Joy, Buddy. Maraming salamat sa DCXL at nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan na makagawa tayo ng isang tunay na serbisyo ng isang leader sa kanyang mamamayan para sa bagong Caloocan. DZXL. Good morning, Metro Manila. Target po ng Navotas City Government na mawala na mga batang malnourished sa kanilang syudad sa susunod na taon. Sa pamagitan ng supplemental feeding program sa mga batang may edad na hanggang 71 months. Magko-compute pa ako nito. Good morning! Ilan taon ba yung 71 months? Pinangunahan po ni Navotas City Mayor John Ray Chanco ang pamahagi ng macaroni, soup, at malunggay pandesal. Masarap yung malunggay pandesal, ha? Yung suki ko yung mulawin pandesal, sa mga bata ho bilang simbolo sa pag-umpisa ng kanilang kampanya. Ayon kay Chanco, ang kanilang syudad ay may 1,300 o 3.4% sa buong populasyon ng mga batang malnourished. Kaya target nilang mawala na ang malnutrisyon hanggang sa susunod na taon sa pamamagitan po ng feeding program. Good morning! Magandang morning balita. Good news sa Metro Manila. Ngayon na. Sa
Samantala, makikipag-ugnayan muli ang Muntinlupa naman sa bansang Hapon o Japan upang magkaroon na ng maraming trabaho sa kanila residente. Ayon kay Muntinlupa Mayor Jaime Fresnilles, sila ay gumagawa na ng aksyon sa pagpapadala ng mga skilled manpower and agriculture specialists sa bansa o sa Japan na may 6 na buwan hanggang 6 na taong kontrata. Wawa. Lubos din ang pasasalamat ng nasabing pinuno sa gobyerno ng Japan dahil sa muling pagtitiwala sa kanila dahil nakakatulong ito sa kanilang residente para masuportahan ang kanilang pamilya. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning po. Nagpapasalamat po tayo at naimbasan po tayo dito sa inyong programang Good Morning Metro Manila. At para dun sa mga kababayan po natin na po at napakarami nating programa, ang importante lang po dito magkaisa po tayo para matulungan yung buhay po nila. Maraming salamat po. DZXL. Good morning, Metro Manila. Good morning, wake up! Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. Mga kasama si Father Joy Ramos, pinapasalamatan lang natin ulit kasama Joy para sa whole month ng July sa ating opening prayer. Salamat po, Father. And hopefully hindi pa masyadong loaded yung schedule niya para makasama natin for August. Ayan. If ever naman at busy ang schedule ni Father Joy, may iba pa kaming pari na makakasama every Sunday para i-open up ang ating pong umaga at i-offer up kumbaga sa pong may kapal every Sunday. At syempre, dyan naman po siyempre si Brother Buddy. Ay, syempre si Sister Joy. Pwede rin kami magdasal para sa inyo. Hindi ka ba nangarap magmadre kasama yung Joy? Hindi naman. Hindi nga. Hindi naman. Hindi sumagi sa isipan mo? Hindi naman. Kasi gusto ko magkaroon din ng family. Pero wag muna ngayon. Baligtad Saka na. tayo. Kasi ako nung after high school, pangarap ko maging pare talaga. Ayan. Nakapasa naman ako sa exam. 2 lang kami sa eskwelahan namin. Talaga lang. Yes. Talagang binalak talaga. Hindi lang pinano. Talagang nag-exam ako. Kaya ang daming tumas ang kilay. Joke lang. Ibig sayang sabihin, naman daw. nagbago ang lahat dahil sa 1986 EDSA People Power Revolution. Sayang talaga. Sayang ka daw, partner. Hindi kasi depende yan kung ang talagang calling mo sa buhay. Calling mo. Ang calling ko broadcasting pala. Ikaw wala ka talagang katok nung sa simula pa lang. Walang kumatok sa puso mo na magmadre ka. Kasi Wala sayang naman. din. Ako kasi talaga kahit paano naman nung bata pa tayo talaga. Bata pa naman hanggang ngayon. Hanggang ngayon naman. So talagang talagang ako na talaga natin magsilbi. Maging instrument tayo ni God para pagsilbihan ang ating mga kapwa-tao. Yung pamamahayag naman na ginagawa mo at paglalahad ng kaganapan sa labas, ipaglilingkod pa rin yan. Opo. Ngayon, isegue ko dito dahil si Dr. Jim Sanchez natin na lalong lumalakas yung programa niya sa atin every night, no? Wow! Ayan. I-text mo. I-text mo si Doc. Meron siyang pang-ilang libro na ba niya ito? Ang naunang 2 libro niya, mga kasama ay yung Oriental Rhinoplasty na nilatalo 1999. At pangalawa, yung Local and Regional Anesthetic Blocks Made Simple 2012 na ilathala. Ayan. Ayos naman daw, sabi ni Dr. Jim Sanchez, ang benta. It did well in the market, sabi po niya. Pero pagkatapos ng lahat, yung pangatlong book niya na ang pangalan ay Doctor's Practice, Strategies and Guides to Success in 2003, sabi niya tama na, ayoko na magsulat. Pagod na si Doc. Oo. Pero sumubok pa rin siya daw. Noong 2007. Asian Rhinoplasty naman ang title. Ay maganda na naman ang feedback. May mga sales na naman umakyat sa tama lang. Kaya ngayon, ang naisipan ni Dr. Jim Sanchez natin, paasuyo niya ito. Sa tulong ni Dr. Joel Balingit and Fritz Tumaning, nagsulat siya ng pangalawang edisyon ng kanyang second book. Ano yung second book niya, mga kasama? Yung Local and Regional Anesthetics Blocks Made Simple. Ang hirap intindihin pag hindi ka doktor. But sa madalit sabi, meron siya ngayong bagong libro na ang pamagat ay binago niyo yung title, Nerve Blocks Made Simple. Ito daw po ay compact, handy, and less expensive.
Kaya it is selling like hotcake everywhere. Ayan, kaya hanggang tinga ng ngiti ni Dr. Jim Sanchez. Ayan, good Supportahan morning, niyo siya. Doc. Doc, thank you. Morning, Doc Jim. Ayan, dalawin nyo siya para mas maganda sa www.jimsanchezmd.com. Meron siyang sariling website. Thank you, Sir. Good morning. DZXL. Good morning, Metro Manila. Baka magtaka kayo mga kasama. Supposedly today, dadako tayo sa nabanggit na ho namin sa opening kanina, ang Region 10, Northern Mindanao. Northern Mindanao. Ano Ayan. pa kasama sa Northern Mindanao? Ayan, ang Northern Mindanao. Misamis Oriental. Yan, sa Cagayan de Oro. Ayan, Cagayan de Oro, Bukidnon, andyan. Camiguin, Lanao del Sur, yung Marawi, yung Osamis, Misamis Occidental. Alam ni Boss Jinel yan. Ayan. Lanao del Norte, andyan din. Camiguin, Mambahaw. Oh. Kaya lang, kanina pa ring daw ang telepono ni Busy. Director Catalino Chan III. Ayan, busy si Director. Ayan. Hindi naman sa kung ano pa man, pero alam mo ba, Joy, nasa experience natin sa dami ng mga kinontak nating regional director ng Department of Tourism. Isa si Director Chan sa mahirap makontak at ma-set ng interview. Ewan ko lang kung bakit, although nag-confirm siya over the weekend, pero ngayon ay ringing lang yung phone niya. So, talaga hong ganun. Minsan, tiyagaan lang at minsan naman, pasensya lang. Oo, dahil masyadong busy. Pero kapag nag-confirm kasi minsan, dapat may pasabi rin kung hindi tutuloy. Opo. Just the same, dako ho kayo kung may pagkataon sa Region 10. Suportahan ho natin ang turismo ng Pilipinas. Dahil kapag meron pong magandang kaganapan sa bansa natin, tayo naman lahat ang magtatagumpay. So siguro, lalakdawan na lang natin si Dr. Chan at sa mga susunod pong pagkataon. Tapos lang ho namin sa Good Morning Metro Manila, ang buong Pilipinas. Bahagi ho naming humble contribution sa turismo natin, ha? Sabihin nyo naman, puro na lang negatives, eh. Maganda ho ang Pilipinas. Oras na ho natin sa DZXL 558 Philippine Standard Time. 10 minuto na lamang ko bago ho ang alas 10 ng magandang morning. Matinding pupuan, kondisyon ako dyan. Mahaba ang manero, kondisyon ako dyan. Basta't may Revicon Forte, lakas di umaaya. Si Robin Padilla, mga tol. Tandaan, anumang hamon, umaga, gabi o hapon, laging kondisyon. May lakas na di umayaw. Revicon Forte. Amino acids, vitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. 558 DZXL. DZXL. Good morning, Metro Manila. Mag-Metro Guide nga muna tayo saglit, mga kasama. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. Okay, si Ayan! So, Metro Guide ho tayo. Partner, ikaw ba lagi ka bang nai-stress or ikaw ba ay may panahon pa para sa ibang bagay? Una, nai-stress ako kapag may sakit ang sino man sa pamilya or ako mismo. Nakaka-stress siya. Pangalawa, parang last kapag, week, ano? medyo pangalawa, nakaka-stress kapag wala kang pera. Number 1 yan. At isa pang dahilan din ng stress din daw ay kapag napakarami mong ginagawa Sa bagay. na hindi mo na alam. Tapos sa rami mong ginagawa, may nakaligtan kang mahalaga Ayun. na hindi mo nagawa. Ayan, nakaka-stress din po yun, mga unfinished businesses. Ayan. At nakaka-stress din ang walang love life. Ay, isa pa yan daw. Okay. Kami mga lalaki, pagdating sa bagay na yan, parang okay lang ba, Ruel, na wala tayong love life? Ay, naku, ewan ko. Sa mga Imposible babae pa, yan. imposible na? Okay, sige. Pero Posible yung mga babae, pa sa mga babae. na walang love life. Na walang love life. Makakatiis Pero sa kayo. mga lalaki, imposible yan. Ganun ba yun, kasama August? Good morning. Ayun!
Ganun ba? Paano kayo nag-relieve ng stress? Ayun! Unang-una, paano nga ba makapag-relax Sige ang nga. tao? Kasi sabi nga nila, ito daw ho, kapag alam mo daw yung paraan ng pagre-relax, paraan. Alam, kasi marami din ibang relax na after ng relaxation na yan hahanapin, magiging addict ka dyan. Ganon. Ayan, para daw ma-ensure daw yung ating magandang kalusugan at well-being. Sabi nga na itong mga steps para ho malaman paano mo tayo makapag-relax. Unang-una daw, kailangan mong i-recognize, malaman kung ikaw ba'y nai-stress na o hindi. Marami kasi yung mga hindi nila alam na stress out na pala sila. Oo, sabi, stress ka. Hindi Okay ako kailangan daw, alamin mo yan. At pangalawa, ang dapat daw ay set aside time para ho ikaw makapag-relax, hindi puro trabaho lang. At syempre, ano ba yung mga paraan para ikaw makapag-relax? Sige nga. Time. Ang number one dyan ako, partner, pag nai-stress ako, tulog. Wow, tulog. Oo, kailangan ng sapat na tulog. Ayan. Isipin mo, nasa kagubatan ka ng Sierra Madre. Nasa duyan ka. Ayan, napakalamig ng simoy na amin. Fresh na fresh. Morning na morning. Tapos, tulog. Ayan, so magkaroon ng oras para matulog. Ayan. Pangalawa, ayan. Tapos, pangalawa ay nagising na biglang nagising. Tapos, mag-exercise. Exercise! Pwede. Okay lang yan. Ayan, may mga... Anong oras sa exercise? Ayan, ang pinakamaganda sa umaga pagkagising. Okay. Umaga. Kaya after ng work, ayan, may pagod ka malaking naman, tulong. kaya? After maglakad-lakad, hindi naman kailangan na super duper mega workout agad. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ayun! Malaking Thank you. tulong daw yan para makapag-relax. Ikaw ba pa nag-exercise sa umaga? Usually, anong ginagawa mong klaseng Ayan, exercise? yung sit-up. Sit-up. Yung parang biga. Push-up. Mag-exercise. Sa amin pala. Pwede rin sa mga girls. Ayan. At syempre, jogging. Jogging. Ganun din yan. Masarap yung jogging parts kapag early morning daw. Or pwede rin sa hapon. Kanya-kanyang trip naman yan. At saka sayaw. Sayaw. Oo, sabi mga babae, ako talaga sayaw Anong klaseng sayaw naman ang... basta yung kwan naman talaga. Alam mo naman na may exercise yung physical katawan. Okay. Nagatawan mo. Ayan, Pwede ba yung yung belly? basta nakaka-index. Index daw, nakaka-indak ka. Oo, belly pwede dancing, yan. Pwede yan. Ayun! Pwede ito, pwede. Pwede yan. Ano pa? Yung nag-e-enjoy ka at the same time nag-e-exercise ka. Yun. Sa pang-paraan daw ng para pagre-relax, kumain ka ng mga masusustansyang pagkain, hindi yung puro chichirya, puro taba. Malaking tulong daw yung kumain ng tinatawag na mga masusustansyang pagkain. Prutas. Wag daw masyado sa sugar So more on ayun nga. At mag-multivitamins. Mag-vitamins tayo. May mga supplements naman ho talaga. Healthy living At siyempre, para ma-relax ka raw talaga, punuin mo ng pera ang wallet mo. At kung walang-wala naman talaga, partner, isang malaking tulong daw, paraan din ito ng pagre-relax. Yung kasama mo ang iyong, kasama mo yung buong pamilya or meditation na ikaw lang, magtungo ka sa church. Tama. Lalo na kung talagang di mo na kaya, malaking tulong daw yung pakikipag-usap sa Panginoon. Para sabihin mo lahat ng mga yung problema mo, yung kayo lang nag-uusap. Tama. Ano ba, problema mo, yung mister mo, bading ka. Ay, naku, nakaproblema talaga yan. At mas pinili pa niya yun kesa sa'yo. Ay, laking problema talaga yan. Para may parehas tayong pinapanood
Okay, that's nice, ha? Ayun, para wala bang- nagre-relax. Saan ba lugar pwede raw pumunta para makarelax? Ayun, ni sabi nga natin, pwede ka daw, sabi ko kapag exercise, hindi ko naman sinabi kailangan ng, kasi dyan no, sa may parte ng Mandaluyong, dyan sa harap ng police station sa City Hall. Kasi pag madaling araw, meron silang ginagawa yung lahat ng mga empleyado, mga babae, exercise. mga lalaki. Oo, yung pwede kang sumabay. Oo, may nangunguna Madaling sa inyo. araw. Oo, nasabay-sabay kayo. Oo. Ayun. Karamihan, misis ng tahanan yan, di ba? Oo, malaking tulong din yan. Maliban dyan, Oo. maglakad-lakad sa mga parke. Ayan, nagpupunta na tayo sa Quezon City Circle, partner. Nakapunta ka na? Oo. Kayo? Naubos na rin ang pera ko doon. Ay, talaga. Di ba, sabi ko sa'yo, maraming pwedeng gawin doon. Oo, mga pamangkin ko nag-enjoy, kaya naubos na rin lahat ng pera. Metro Guide. Thank you, Joy. Metro Guide. Shopping, dining, gimmick, entertainment. Metro Guide. Meeting place, watching. Metro Guide. Rest, relax. Metro Guide. So, feeling good na kayo? Nakapag-relax na sana kayo kahit paano mga kasama. Mario Veras at Elga Joy Garcia. Good morning, Metro Manila. O, paano? Magsasampay pa tayo ng nilabhan natin. Ako, magtungo Mamalengke na. pa tayo. Magtutungo na ako sa church Ipagdasal mo kami palagi ni Jen, Joy, ha? Sumagot ang aming mga tatawagang direktor. Nawindang, aga-aga nawindang na si Jen. Yung mga guests natin, pag nag-confirm, tutuloy lang. Ipanalangin mo yan, kasama yung Joy, ha? Anyway, mga kasama, isa pong karangal at kabutihan at katuwaan na every Sunday morning, andito man ang isa sa amin na wala, tuloy-tuloy ho ang yung programa natin para sa inyo, ha? Partner Joy, ano masarap na kainin ngayon? Wow! Ganyan. Masarap ang sinigang. Sinigang na hipon? Ako Baka? kasi... Baboy. Baboy. Parang gusto ko yung langka na... Ang tawag sa ganun? Bulang lang ba yun? Ayun. Pagkain, partner. may tuyo, hanggang pagkain lang ako. Kain mo na lang kami, ha? Hanggang pagkain na Nay, lang. handa mo na yung pagkain natin, Nay. Paborito mo ata yung partner. Ginataan, masarap din. Sarap yun. Ayan. Thank you po. Ayan, isang magandang araw mo ng Sunday. Huwag mo natin kalimutan magtungo tayo sa church. Yung bagong kasama dita na Kapug Cagayan, andyan ho ang Kalokave, Joy Garcia. Hey, Joy. Thank you muli kay August Vergara. Good morning. Ating batang chalap-chalap. Good morning. Ako si Badio Vera sa laluigan ho ng Occidental Mindoro, tahanan ng Tamaraos. Thank you once again. Happy weekend. Ingat sa biyahe. Good morning, Metro Manila. Good morning, Metro Manila. Sumainyo ang Good Morning Metro Manila. Maagang saya, maagang biyaya. Good morning, Metro Manila. Hanggang sa susunod na linggo mga kasama, dito lamang sa bagong DZXL 558.